Pag-uusapan natin dito ang game kanina sa Yokohama ni Kai Sotto. Kaibigan, nabutata si Kai ng ex-NBA na import pero bumawi ng salpak si Kai. Ngunit tinamaan si Kai ng isa pang ex-NBA na import ng Yokohama. At babalik pa sana si Kai, third quarter pa lamang, ngunit pinigilan ito. Simulan natin dito kaibigan. Ito kasi simula pa lang na-block si Kai sa likuran ni Gary Clark na dati pong NBA player na import dito sa Yokohama. Fall na fall, tinamaan si Kai sa ulo pero walang foul. Buti nakuha ni Kai at naisalpak niya. Solid na bawi mula dito kay Kai Sotto. So ito another one from Kai. And basically mga kaibigan, kagagaling lang po ni Kai sa mild sprain. So basically hindi po siya 100% sa laban na ito, pero solid na solid ang pinakita niya sa maiksing playing time. Mga kaibigan, marami po ako sinama rito na sigurado pong magiging interesado kayo. Kasi madalas sa mga viewer hindi napapansin yung ganitong mga detalye. May ipapakita po ako sa inyo mamaya. So ito NBL connection kay Sotto and Suarez. Nag-init dito si Suarez mga kaibigan ha. So tingnan pa natin yung mangyayari dito. Iniintay ko yung mga gusto ko ipakita sa inyo. Kagaya nito, si Kai pala pag rumi-rebound, minsan din natin napapansin, hinahampas po niya sa board. Ito yung nangyari kanina at ito yung nangyari nung isang araw. Dito nga sa laban nila dito kina AJ Edu, hinahampas po ni Kai sa board mga kaibigan pag na-rebound siya. So yan ang stats natin. First half, abante sila Kai dito. Maiksi yung playing time ni Kai, hindi siya masyado naglaro na second quarter. Marami lang minutes sa first quarter mga kaibigan. Ito nakuha nila yung lamang. So ito second half, tingnan natin yung mangyayari dito ha. Naka 2 points dito si Kai, easy dunk para kay Kai. Tingnan natin yung replay. May makikita pa tayo dito mamaya. Sa mga nagtataka kung bakit na hindi na pinasok si Kai, mukhang okay naman ang pambato natin. So ito yung nangyari kasi, third quarter mga kaibigan, 6 minutes may get. Ito nga tinamaan si Kai nung kanang braso nitong dating NBA player ni si Ingles. Ito, dalawa pa sila, si Kai at saka yung si Jeff Gibbs na sabay na tinamaan sa muka ng iisang import. So yan pinigilan po pala si Kai dito. Babalik si Kai 1 minute dito nga sa third quarter pero pinigilan siya. Kita nyo, hinila po si Kai sa may puwetan anong isang, sa tingin ko ay team doctor mga kaibigan. So tingnan pa natin yung mangyayari dito. Yan mga kaibigan, yan po yung pumigil kay Kai na pumasok hinila si Kai sa short, kinausap yung isa para pigilan si Coach Ansay na ipasok si Kai. So yan, at least nagka-idea po tayo mga kaibigan kung bakit hindi na nakabalik si Kai. Yan ang final score. Nanalo sila dito mga kaibigan. 12 minutes lang naglaro si Kai dito. 7 points, 4 rebound, 1 assist, 3 out of 5 sa field. Solid numbers sa pambato natin. Talaga lang maiksi yung playing time niya. Dahil dito nga sa nangyari, pinigilan po siya ng kanilang team doctor. At eto mga kaibigan, kinausap po pala si Kai nung nakatama sa kanya na dating NBA player na kalaban niya rito na si Damian English. Yan mga kaibigan, nakikita natin. Mukhang okay naman po ang pambato natin mga kaibigan. Pinigilan lang talaga siya ng team doctor para makabalik. Sigurado may mga parang concussion protocol yung mga ganun mga kaibigan. Kaya hindi na siya pinabalik kahit gusto niya. So yan mga kaibigan, may game sila bukas. Sana kung ano man makalaro hindi ang pambato natin, mauunawaan ko po yun. Basta ang hinihiling ko po ay ang inyong solid na suporta kay Kai Sotto. Mabuhay po kayo mga kaibigan.